Yun, magandang tanghali sa ating mga ka-MUG, sa ating mga kabatas at syempre sa ating mga ka-UB. At welcome sa panibago nating video reaction mula sa inyong Lolo Mag. Okay, so balikan po natin tong story na to, no? Yung sa Amerikano at saka dun sa babaeng nagtrabaho sa isang kumpanya ng love scam, no? Well, dito kasi, no, nabati ko sa surito si Rapi Tulfo kasi nga sa ginawa niyang pagkampi dun sa Amerikano na sana ay ito ay kasalanan ng kumpanya na pinasukan ni ate, no? Si ate naman kasi noon hindi niya yata alam na scam yung pinasok niya, at dahil nalakihan dun sa sahod dahil sa sobrang hirap ng buhay ay pumasok na ho siya bilang isang model. Kumbaga, isa lang siyang model pero hindi naman talaga siya yung kausap ng Amerikano. Kasi nga may ibang kumakausap. Kaya lang pag gusto nang makita ng Amerikano yung itsura, yung mukha ni ate ang pinapakita. Okay? Kumbaga model lang siya. 'Di ba? So, nung pinifeature to ni Attorney Libayan, nanggigigil talaga ako, naiinis ako kasi ang worst talaga ng ginawa dito eh. Diba? Ang hirap na nga yung buhay ng pamilya. Ang pinaburong pa ni Rapi Tulfo yung Amerikano. Diba? So ito, hiniram tayo ng video kay Direk Freddy. Alam niyo naman si Direk Freddy, kahit medyo malungkot yung video, medyo mapapatawa ka. Diba? Kaya idol to nung ni Teacher Celine eh. Okay, tirahin natin to. Ini-expect ko po mga ka-eksena na sana man lang sana dito sa part 6 bigyan sana yung kababayan nating Pilipina dahil maraming tumuligsa di ba? Maraming tumuligsa sa kanya sa ginawa niyang pagbibigay ng ganong kalaking halaga. Plus, talagang tuloy-tuloy pa rin po sa ginawang pagkuha nung kotse o nung sasakyan na ang pinambiling pera ay yung pinagtrabahuhan ni ate. Okay? Talaga naman pong napaka-unfair ni Rapi Tulfo. Kumbaga kasi rito nag-aarimuhanan sila. Nakaipon kasi si ate ng pera. Sapat na pera para makabili ng second hand na van. Close van to eh. Tapos kumbaga parang gagawin ng tatay niya, no, i-repair para may benta nila ng mas mahal. Kumbaga buy and sell. Aso nga, ganito yung nangyari. Tuloy natin. Boom! Diba? So papanoorin natin, reaction na natin, at tama kayo na itapik din ni Attorney Claire yan, Marie M. Trusan, at yun nga din, diba? Gaya ng sinabi ko sa inyo noon bago pa matapik ni Attorney Claire, para namang hindi pala unfair talaga dahil sabi nga ni Banat Bay noon, pinagtatanggol niya na pinagtrabahuhan na daw ni Rapi Tulfo. Sobrang unfair. Sobrang unfair talaga to. Kaya gusto kong balikan to eh. Para maalala ng mga tao, diba? Na yung kamalian talaga, diba? ng show na to. Diba? Pukuno yan. Wala na daw kahit sinong pakialam kung saan niya gamitin gastusin. Ngayon, yung sa babae naman na sinasabihan nilang scammer, yun ay pinagtrabahuhan niya nang hindi niya alam at hindi naman siya ang nangi-scam at Ito pa nga yung isang masakit doon. Hindi naman siya yung scammer eh. Siya pa yung nasabihan na scammer ng mga fans ni yung mga Tulfonatics. Diba? Kaya itong utak pagka fanatiko ka talaga, fanatiko ka. Ito talaga utak mo eh. Hindi mo na nakikita yung mali ng ginagawa nung idol mo. Grabe, di ba? Ang nakikita lang nila, tama lahat ng ginagawa ni Rapi Tulfo. Wala din. Kumuha ng pera doon sa Amerikano. Pero dahil si Rapi Tulfo ay pabida at sadyang nagmamagaling at nagmamaasim, kinuha, inoffer niya, 'di ba? Yung sasakyan kahit na
ayaw nung babae dahil naiipit na sa sitwasyon dahil ikaw ba naman i-interrogate ka para bang nasa, hindi pala parang ulit, parang na ano, parang nasa hot. Palagi sinasabi ni Rapi Tulfo, mga pobre, mahihirap, mahal daw niya yung mahihirap, yung mga pobre, tutulungan daw niya. Ito pobre yung babae dito, hirap na hirap sa buhay, kung makikita niyo mamaya yung sa video. Grabe, hirap talaga yung pamilya ng babae dito. Kaya nung nakita niyo opportunity, ginrab talaga niya agad kasi nga hirap eh. Sit ka, di ba? So mapapaamin at mapapapayag ka. So ito na, mag ano tayo previews, tapos ito na yung part 6. Pakinggan muna natin to mga ka-eksena. Doon sa pagkakamali. Tsaka dito talaga naiinis ako. Naiinis ako sa part 6 na to. Pinagmukha nila lalong mababa ang pagkatao ng pamilya ni Janice. Dito sobra akong naawa ako na naman dito sa kababayan natin na to dahil masyadong tawag dito, inano ni Rapi Tulfo. Imbis na hindi niya maramdaman nung yun nga. Imbis na sobrang ibinagsak pa. Okay na yung unang nangyari. Diba okay na, pero dito mas lalo pa niyang binagsak yung pagkatao nitong pamilya. Ang hirap na nga ng buhay, lalo pang pinahirap. Tama ba ito mga tulponatics? Ewan ko sa inyo. Ang klaseng pag-iisip meron kayo. Idol na idol nyo to. Nung magulang na ganun sila kababang tao, yun ang pinaramdam ni Rapi Tulfo. Sa totoo lang, panoorin natin to. Ng anak ko, sana mapapatawad po nila. Dahil hindi rin... Imagine, hindi naman kasalanan to ng babae. Sila pa humihingi ng tawad. Di ba dapat ang tugisin dito ni Rapi Tulfo yung kumpanya na love scam? Kasi biktima rin dito si ate. Akala naman to kasi nga, alam ni Rapi Tulfo, mangmang tong mga to eh. Lalo niyang minangmang lalo niyang tinanga. Grabe. Talagang ma-hype yung mga tulponatics dito, mga tugtugan pa lang eh. 'Di ba? Oh. 'Di ba? Sigurado aabot na naman ng milyon na naman views 'yan. Maiyak ako sa Nelsa. Ayun pa isang masakit, pinagkakitaan pa niya. Kumain, Sobrang nalulungkot po kasi na-disappoint ko pa yung magulang ko. Mama, sorry sa lahat ng nagawa ko. Tsaka kay Papa. Diba? Akala ni ate, siya talaga ang may kasalanan. Anak ng putakti talaga oh. Sorry. Hoy! Kung pagtatanggalin nyo ng mas si ate, malamang uhug-uhug na yung ilong niyan. Bigyan nyo naman ng tissue, naririnig na yung ganon. Umiiyak na nga. Ito namang mga to, wala malang pin-repair na kahit malang tissue. Ito si Derek Freddy, seryoso eh. Biglang gumagano. Ate, magpunas ka. Nag-e-edit naman kayo ng video, hindi na kinaawa. Ay, malditang lola, ingat po at magpainom ng gamot. Grabe yan to. Hindi man lang nila abutan ng tissue. O ito, ate, mag-tissue ka muna, oh. Ganun na yung iyok. Tumutan lang ng natog dito. May sinisinghot na pabalik yung sipon. Di pa nila nalatan, lakas-lakas. I feel sorry and down sa pamilya. Sa totoo lang, kawawa talaga sila dito sa huling part, 'di ba? Ay Rene Nicolas, anong meron? Ako, maganda ako. 'Di ba? Uuwi muna po kami ng probinsya para Tinan nyo, pinapakita nyo pa talaga itsura ng bahay. May mga paniking nakasabit dyan. Boom!
Tuyo na ba yung mga paniki na yan? Paano makaumpisa po ng panibang buhay ulit? Ang paghaharap ni... Wait lang. Ang pagharap ni Brendon at ni Janice sa barangay. Saan nga kaya magtutungo, magkakaroon nga kaya ng masusing pagkakapatawaran ang bawat kampo? Ating tunghayan at alamin dito lang yan. Sa Bida ang Saya with Rapi Tulpo. Toko. Boom! Sa patuloy na investigasyon, muling maghaharap ang nasabing biktima at ang akusado. Sino nga kaya ang tatanggap ng mas limpak-limpak? Boom! Hey! Migil kayo, dami yung ano, tuloy na natin. Mas limpak-limpak si Rapi Tulpo kasi million views to eh. Ay, Marikyat. O, tuloy. Office of the Punong Barangay. Hindi ba pwedeng English na rin? Office of the Punong Barangay. Dapat Office of the Tree Barangay. Boom! Office of the Tree Barangay. Ano mas bongga? Pagpasok mo dun sa opisina ni Cap. Bongga! Hello! Gagano si Kapitan sa'yo. Asan na yung mga tanod ko? Mga tanod! Hay, lumabas kayo dyan. Diba? Ganon, bongga. Para masaya. Unahin muna natin yung napag-usapan na sasakyan. Again, anong sasakyan ba ulit ito? Kia. Second hand lang po yung mga 145. We need to fix pa. Anong reaction nyo dito, sir? Kaya ako yung nagulat din na ganun ang pangyayari. Ang alam ko kasi nagtatrabaho lang talaga. Natanong nyo ba siya, sir? Bakit na-involve ka doon? Ano yung mga nasbanggit sa inyo ng anak ninyo? Hindi ko siya natanong, bigla na lang ako yung nangyari na dyan. Pero aware kayo, sir, na pogo daw dati si ma? Hindi ko alam na ganun ang ano, kasi inahatid ko pa ngayon doon sa trabaho niya kasi. Ito naman si ate, oh. Boom! Kahit sinong tatay o kaya magulang yan, kung alam niya namang illegal ginagawa ng anak niya, papayagan yan? Mais ka nga ng tanong mo, isa ka rin eh. Manang-mana ka sa idol mo. Oo nga naman. Mga tanong kasi. Magtrabaho daw siyang ganun. Sir, the document, sir, you can have it while we're waiting for... Alam niyo, ang kapal na mukha nito, Amerikano na to eh. Diba? Ang kapal na mukha mo pa nga. Ano mo pangalan to? Brendon? Manang-mana ka kay Brendon Rabador eh. Boom! Kapal din ang mukha eh. Parehas kayo. Nakakainis. Talagang... Rendon yun. Direct. Kunuha talaga yung kotse, yung sasakyan. Hindi na naawa. Animal. Lalo na... Yan na, binigyan na ni Rapi Tulpo ng pera ang siraulong kanuna yan ha. Oh, di ba? Dahil sa kalandian din niya, napahamak siya. Nadamay ngayon itong kababayan natin na lalong ibinaon ni Rapi Tulpo. Si Rapi Tulpo. The buyer? I hope we have a good friends. And yun nga po, sana mapatawad niya ako. Sorry po sa ginawa ni daughter. Tayo wala kang kasalanan. I don't think you did a bad job at raising any of your kids. You know, individuals make decisions in life. She's old enough to know better. So ngayon, gagawa tayo, sir. Siguro nakasulatan na Bugok talaga tong kanuna to eh. Walang awa. binalik yung mga documents, pati yung susi. At pag nabenta na po ay yung perang mapagbebentahan ay mapupunta kay Sir Brendon. Both parties appear in this office. Kung ano lang talaga, oh. Kung abogado lang ako, kukontakin ko yung Janice. Sabihin ko, mag-aabogado sa'yo. Magsampa tayo ng kaso. Okay, lumaban tayo. Hindi, wag mo ibigay yung sasakyan mo. Ilaban natin yung Ambulance chasing yun, direct. sasakyan mo. Hindi mo problema yan.
Hindi ikaw ang kumuha ng pera, hindi ikaw nakatanggap ng pera, bakit ikaw magbabayad? Boom! Di ba? Eh di kasuhan nyo na lang kung ganun din lang pala. Sigurado eh. Oh. Yan nga kasi mahirap pag mangmang ka eh. Yung kay Rapi Tulfo lang nanonood, yan ang mahirap. Pwede ka talagang tumanggi sa dyan eh. Huwag niya ibigay yung sasakyan, huwag niya ibalik yung pera. O di magdemanda. Tama si Direk eh. May na-miss nga kayo kay The Alpha. To settle the problem. So what I mean, the respondent says if the vehicle sell it to somebody, the money that we... Sige sir, kaya mo yan. Pag di mo na kaya, dito lang ako. sell will give it to you. If ever they not comply the kasunduan or the What is the kasunduan? No. Ba yan? agreement, you will go back to Rapi Tulfo to file a necessary action and to file a formal complaint. And also the papers, although this is a photocopy, will turn over to you. And then upon the original ORCR will came, we will give it. Yung kahit ngumingiti si ate, no, mararamdaman mo yung awa. Diba? Kasi nga wala siyang alam. Nagtungo ang ating mga... Pumatok na naman siya. Nagtungo ang biktima at ang salarin para tignan at busisain ang sasakyang ibibigay di umano sa ating biktima. Halina't tunghayan kung ano nga bang sasakyan ang ibibigay kay Kano. So, ate, ito yung sasakyan. Kita mo na, 'di ba? Oh. Kung ako man yan, hindi ko kukunin muna yan. Hindi ko kukunin yan muna. Halimbawa lang, hindi ibang kaso, kunyari, meron akong makukuha ang ganyan sasakyan. Hindi ko na muna kukunin. Sige na, ayusin nyo muna yan. 'Di ba? Oh. Itsura nyo, no? Lumang model na yan eh. Gumagawa ng mga Sasakyan na pa. At ipapakita ni sir yung gawa niya. Dati sir, may ginawa na kayong ganyan dati. Ay, ito, sir. Ah, ito na siya. Ang ganda na. This is sample of his restoration. Kaya, paakboy pa tong kalbong to. Kadiri. Boom! Yung ganun na itsura nung sasakyan, mga gano'ng katagal ang aantay natin para magmukhang ganito? 1 buwan. Mga 1 month pa. 1 month. Hindi lang po 1 buwan, sa totoo lang. Tatay, alam mo tay, kung para kang napepersa para sabihin na mas madaling matapos yan, dapat hindi po. Sabihin nyo yung totoo. Ako, hindi man ako totaling gumagawa dyan, pero may knowledge po ako kung gaano katagal yan. Siguro mabilis mong magagawa yan kung marami kayo. Mga 3 kayo or 4. Pero kung si tatay lang, 1 buwan, mahirapan siya dyan. Siguro, dahil sa hiya na lang, 'di ba? Hiya na lang para hindi mainip si Kalbo, si Porringer, 1 buwan yung sinabi, 'di ba? Grabe talaga, kawawa talaga tong ano. So, kung July ngayon, mga August to September natin mabenta na. Mga ganun. If he is going to fix your car, it will also take him 1 to 2 months. Okay, that's fine. What's important is we'll be able to sell it. Kapal talaga, oh. Wait lang, ah. Baka machine ang gumagawa, direct. Wait. Sarap pektos na itong kanuna to eh, no? Tapos bunutin mo yung balbas.
Mano-mano. Lang bago ko ito. Trabaho ngayon na, siyempre may pagkain mo na sa pamilya, di ba? Walang budget. Tsaka Tama. ito isipin nyo mga ka-eksena. Ayusin yung sasakyan. Pagpalagay na natin bibigyan ni foreigner ng mga 20,000 para sa pintura, para sa upuan. Wala kasi daw upuan sa likod. Ang tanong, yung labor pagod ni tatay, thank you lang. Paano sila mabubuhay? Saan sila kukuha ng pangkain? Diba? Yung 20,000 baka kulang pa nga sa ano yun sa pagpipintura. Nagtrabaho kasi ako sa ganyan yung talatero. Sa painting ako na-assign. Medyo meron din ako alam na konti. Ganong kagarapal tong foreigner na to. May pera na nga siya. I think baka kulang pa nga sa pintura yung 25 kung talagang pulido ang gawa. Talagang yung sasakyan, kikukunin niya pa. 'Di ba? Asa ng puso mo, Rapi Tulfo? Boom! Biruin niyo what? Totoo naman Anong klaseng isip meron si Rapi Tulfo rito? At saka, yun nga, sabi ni Direk, asan yung puso niya? Kayo mga Tulfo Fanatics, asan ang utak nyo? Bilib na bilib kayo kay Rapi Tulfo? Ganito? 1 month daw, papaspasan ni tatay 1 month. Tapos wala man lang siya makukuha. Kukunin lang lahat-lahat. Nagpagod sa wala. Ay, ikaw tong nagpautot, nagpaloko tapos isisi mo sa iba. I can help him with the budget, whatever he needs, whatever. Tama. Di ba? Naghahanap siya ng ng lalandiin niya. O dinalo ko siya. Tapos ang kawawa yung yung wala namang kamuwang-muwang. Wala siyang muwang. Wala siyang muwang dyan yung babae. Kasi nga, di rin niya alam na ganun Whatever you need to fix the car, I can put up. So as long as it's not too much, I can put up. Ba't tumawad ka pa, ha? Boom! Isipin mo na lang ikaw yung ikaw yung may-ari na magba-buy and sell. Ikaw ang kikita kasi pag nabenta, sa'yo mapupunta yung pinagbentahan. Tubo ka din. Utak talaga nito. I can help as long as not too much. Gunggong, sa'yo mapupunta yan Kung hindi mo bibigyan niya ng maayos na paano nila magagawa yan? Hindi mo lang binigyan ni Rapi Tulfo tong pamilyang to. Diba? Pagkatapos pagkaperahan, hindi mo lang nabigyan ng kahit papaano pang start ng pampuhunan o kahit ayuda man lang yung magpamilya. Wala! Boom! Help for. Tama, masakit pa niyan. Utang na loob pa ng pamilya dun sa Amerikano na binigyan pa sila ng pang-repair. Yeah, we'll work it out. We'll work it out. It's gonna be all right. I like to think of this as a stepping stone towards something bigger and better, you know? Alin, niligawan mo, jujubain mo, asawain mo, nung start for something something better and ano daw? Put up, help for. Yeah, we'll work it out. We'll work it out. It's gonna be all right. I like to think of this as a stepping stone towards something bigger and better, you know? Something bigger and better? Bakit anong balak mo? Kung may balak ka pa kay ate Ako din ang basa ko dyan Kaya itong Amerikano, parang sakay siya ng sakay sa ginagawa ni Rapi Tulfo. Para magipit yung pamilya, para yung babae, pumatol sa kanya. Parang gano'n Yun ang nararamdaman ko rito Gugutom kasi ko favorite ko yung burger What kind of essentials do you need for the car? Daw, kuya. Pintura. Paint. Pen. Tapos yung upuan. How much you think? Hindi lang yun. Alam mo, sobrang nakakaawa yung tatay niya rito Dahil para sa anak niya, di ba? Ganyan, ang bait ng tatay niya Hindi lang yun ang kailangan doon. Paint, upuan, sus Mariosep. Ano-ano mga kailangan dyan? Paggagawa ka niyan. Kung may dent dyan o may kailangan palitan na flarings o yung part ng sasakyan, lalo na sa harapan, pwedeng gumamit yan ng tawag dito, yung fiber. Yung ginagawang pang mold, minomoldehan pa. Kailangan syempre ng mga acetone, kailangan pati ng
Aseton tuloy ng thinner, di ba, pintura, tapos pang Ano yung magmamanicure direct? ano to? Ano nga yun, nakalimutan ko. Ano tawag doon, yung pangpahid sa sasakyan pagka na ano na? Tawag Kaya mo yan, Direk, kaya mo yan. dito? Masilya, ayun, mga pangpamasilya, mga liha, ano pa, basahan, marami pang kailangan dyan, hindi lang yun. Hindi lang makapagsalita yung tatay eh. Diyan nyo ba naman sabihin ng kailangan, live eh? Dapat yan, pinaglilista nyo. Diba? Yung mga kailangan. Ano ba mga kailangan? O eto, kwenta. Sana wala man lang nagpayo dito sa mag-ama na tanggihan tong desisyon ng Rapid Tulfo in action. Wala man lang kawawa eh. Sana man lang may mga kapitbahay dyan na may alam, di ba? Hayaan niya, wag niyong pabayaan niya, wag niyong pansinin niya RTIA. Di ba? Sana meron man lang ganun na concern. Nyo, di ba? Hindi pwede yung, syempre, walang choice eh. Di ba? Oh. I think that cost probably not too much. 20,000, lahat na yon. We can do that. We can do that. So we will try to start it, sir, so you can hear it if it's really working. So it's in good condition. Maandar pala yung bangka eh. Boom! Ala ko bangka. Brrr. Hype ka, Buti na lang Direk. kumaandar, hindi kagaya ng sasakyan ni Erica. Yung kay Erica, hindi talaga. Mas maganda yung kay Dolphy. Para mo inidoro. Ang i-start ng auto mo para inidoro. Parang gusto ko madumi. Mag-start. Taga maandar eh. Di ba gani? Tuntua pang kapal ng mukha mo. Kung ako nandiyan, pepektusan talaga kita eh. Kapal ng mukha mo talaga. Huwag ka nang babalik dito sa Pilipinas. Okay, tapusin na muna natin dito, kasi medyo mahaba to. So magpa-part 2 na lang tayo, part 3. Ganun, no? So yun, nakaka-buwisit tong na to eh. Tong segment na to, ni Rapid Tulfo. Kawawang-kawawa yung pamilya ng babae. Yung sabi nga ni Sen Aimee Marcos, yung tinatanga yung mga tanga na tinatanga pa. 'Di ba? Kaya dapat tayong mga wag tayong one-sided. Wag tayong masyadong fanatic doon sa tao. Hindi niyo nga kilala personally yan eh. Si Rapid Tulfo pero fanatic kayo eh. 'Di ba? I-balance niyo rin yung utak niyo. Mga Tulfo fanatics. Okay, hanggang dito lang muna ng mga ka-MUG, mga kabatas at mga ka-UB. Siguro bukas mag-part 2 tayo rito kasi masyado mahaba nga, sabi ko nga kanina, So yun, maraming salamat sa inyo at muli isang magandang tanghali. Siyempre, huwag natin kalilimutan na minsan lang tayo mabubuhay. Gamitin natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat.